Gandang buhay sa lahat mga ka-agri. Welcome back sa ating channel. Shoutout sa bago at regular na subscribers. This time ay pag-uusapan naman po natin. Hindi naman rambutan yung ating pag-uusapan. Ganda nito. Haba. Ito pa nakikita nyo yung longkong mga ka-agri. Bago po yung nagulang. Ang dami Ang pag-usapan natin, pag-compare natin yung kanyang yield. Yield lang po yung pag-usapan natin dahil kaya naman po tayo nagtatanim para sa income. So tingnan nyo po mabuti. Ang katangian ng mga, hindi tayo maka-close up na maayos doon sa kabila mataas. Parehas lang sila ng production, parehas lang sila ng sakit. May mga nagbubutol-butol sa tabi, nawawala naman po yan. Dulot yan ng mga guyam. Parehas lang silang nanlalaglag. Pero mas marami minsan itong longkong. Pag minsan nanlalaglag din. Parehas lang silang peste, fruit fly. Magkaiba po sila ng presyo. Ang presyo po ng longkong ay 500 ang pananim nung unang labas pa lang. Ngayon hindi ko na alam. Tapos may mga nag-bargain, ginawa ng 50 pesos. Nag-30 pa yan, nag-5 piso pa, stick lang. Gagrap na lang. So yun po. Yun yung kanyang pagkakaiba. Pagdating naman sa bunga, ang presyo sa Maynila, pag dito ay 70 o 80, 100, sa Manila ang presyo niya is 150 ang kilo. Nung unang labas, yan po ay 500 ang kilo. Payabangan na lang kung sino makatikim sa una sapagkat sosyal, nakatikim ng mamahaling bagong imported na prutas. Nakita po kasi yan sa, I think, Thailand, sa gubat. So, siya po ay, ang pinaka-habitat ay gubat. So, yun po, Yan, titigan niya mabuti. Parehas din lang po silang mangiti kapag nabagyo. Mamaya natin pag-usapan yung duko. Ito po yun sa longkong. Ang gusto niya, ayan medyo gubat. Ayaw niya nang tinatabasan. Same din with sa duko. Pero ang duko mas gusto niya malinis. Yan po. Yun sa lead yield po. Madami siyang mamunga. Kung titingnan sa longkong, hindi siya halos nasisiro every year. Ang duko ay nasisiro halos, nasisiro. Nakikita ko isa-isang balay hindi siya nasisiro. So yun makumpara natin Ngayon ay mas mahal pa rin ang kanyang nag-a-advance siya ng 50. Ang duko ay 50 ito mga 100 ganun. Mas malaki 70, 150 ito. Ngayon nagpapantay na yata. Hindi ko alam, comment nyo below kung magkano ng presyo ng kilo ng longkong kasi matamis po talaga siya mga ka-agri. Pagka hinog na hinog, sobrang tamis niya kumpara sa native, kumpara sa duko. Yun nga yung mentality ng mga Pilipino. Kapag kaalam na social yung pangalan ng prutas, tinataasan ng presyo. Kaya wala na rin pakialam yung basta makabili na social na prutas. Parang ganun. May pride din ang pagbili ng prutas. So alam niyo na, nagkaka-idea na kayo sa kung alin yung itatanim na may yield, na may higher value, higher money, higher income. So punta tayo sa pag-usapan natin ang duko. Ito yung medyo malaki-laki ng longkong, kita nyo, haba. Nag-1 dangkal mahigit siya ang average. Pero pagka hindi mo nga napansin na harvest, hindi maganda harvest, nadali ng mga fruit fly ay laglagan. Yun yung kanyang weakness. Pero kung wala, yung gingitian, sabi ko nga, ay okay siya, maganda ang income niya. So ayan longkong din po ito. May sakit din po siya minsan na ganyan, nagbubungi-bungi. Pero mas malala ang sakit minsan ng duko. So nasa sa inyo na kung alin yung pipiliing variety. Tara na po sa duko para may conclude nyo kung alin talaga mas maganda sa kanilang dalawa. Ito po yung puno ng napakagandang duko. Mapabalan siya Dito tayo medyo sumikat ng konti lang. Yung duko versus longkong Ngayon naman itong atin ay comparison sa yield. Diyan ako nagbibideo dati. Hindi na siya bumunga ngayon. Nagtatampo rin. Yun po pala Parehas lang po silang nagtatampo sa pagbunga. Minsan napalya. Tingnan nyo itong duko na ito. Pagdating sa sakit, parehas silang nagkakasakit ang puno. Mas mataas ang recovery ng duko. Ito mamamatay na. Kita nyo. Naka-recover pa at itinuloy pa niya kanyang pamumunga. Medyo against the light lang. Yun, dami niya Ang dami. Hanap tayo ng ibang magandang site. Yan kita nyo. Mas mahaba po ang longkong, ang duko. Kumpara sa longkong, mas marami naman bungi minsan. Ayan
maganda yung season ngayon, hindi laglagin ano. Pagka ganyan, may panahon na ganyan, kahahaba na konti lang yung bungi. Pero kapag dumating yung panahon na ano, ay lugi ka. Yan, ang ganda niyan oh. Oh, 'di ba? Tatamnil lang konti yan oh. Yan. Ito, malalaki na. Malapit na itong harvest pag dumilaw. So yan oh. Yan oh, kita nyo oh. Dikit-dikit. Ang dami. Maraming buwang pero guang, buwang, bulang-balang sabi tayo. Yan oh. Pero mahaba at marami siyang balaybay. Yan oh. Tingnan nyo oh. Ay. Maraming sasabi, bababa daw talaga ang presyo ng mga duko ngayon dahil sobrang dami. Ano pa man, mahalaga meron. Parehas lang po silang nagtatampo pagka nilindol, binagyo, nalalagot yung mga ugat, di nabunga. Yun yung yield ng ano, lungkong at duko. Ayo, dami, nakakaakit talaga. So, baka kayo nalilito na mga kagre, ano po? Nakakalito na, kung alin pipiliin, halos parehas. O ayan o, lalo na yan, pag nakita nyo ito, lalo nakakalito, kita nyo lalaglag siya. Oh. Parehas lang yan ang lungkong. So kayo, alam po pipiliin nyo. Ayan ah, natutuyo. Ang dami oh. Meron pa din oh. Nakatuwa oh. Ay talaga naman, heavily laden with fruits. So yun oh. Nilito ko ba kayo? Na-confuse kayo no? Pagdating sa survival, mas mataas ang survival po ng duko sa sakit. Kasakit na yan ay nabubuhay pa. Mataas din ang lungkong. Pero apektado ang kanyang yield dahil nga ano, nagkakaroon ng tagitihin. So yan o. Naway nagabayan ko kayo sa pagpili. Ano po? End tayo sa lungkong ulit. So ayan, dito tayo mag-i-end ulit sa lungkong. Kita nyo, ito yung pinakamdami namin lungkong. Ngayon lang siya bumigay ng ganyan kadami. So alin po ang pipiliin nyo? Kung ako sa inyo, kung pipiliin nyo, ay nagtanim po ako parehas. Kung napatigil nga lang yung magtatanim ko nito, dahil hindi na kami nag-grap, wala na kaming stock. Hindi rin po kami nagbebenta. Pero marami po niyan, sa mga magtatanong, marami po niyan sa mga legit nursery. Ang palatandaan lang po niyan, naku, napakaliit lang ng porsyento ng pipe nung talbos niya. Yun yung tunay na lungkong ano, mas mahaba pa sa sandangkal ang bunga. Palambing po bago tayo magtapos ay huwag po sana natin skip ang ating mga ads. 7 minutes pa baba. Magdadagdag lang po tayo ng mission. Marami na rin tayong gastusin para sa paglilingkod sa bayan at sa pamilya. Kung di po kayo mag-skip ay kapartner po namin kayo. No po? Please support all Filipino vloggers. Ipakita natin sa mundo na nagkakaisang lahing Filipino. Paalam and God bless. Hanggang sa muli po nating informative videos. At dyan po nagtatapos ang munti natin vlog. Nawa po kayo nag-enjoy at may natutunan kahit konti mula sa inyong lingkod. Kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng uploads at bago pa lang po kayo sa aming channel, wag na po kayo mahiyang mag-subscribe at i-hit nyo na po yung bell para updated po kayo sakaling may bago po tayong mga uploads. Magkita-kits po tayo sa susunod po natin mga vlogs. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines. Bye-bye po muna.